Nabasa ko sa mga naging pahayag ng palasyo na sinasabi na hindi na raw interesado yung palasyo doon sa nakabimbin na impeachment kay VP Sara sa Senado. Pero yung mga ibang mga bagong halal na mga congressmen, lalong-lalo na po yung mga nasa panig po ng mga kaliwa o yung mga nanalong mga party lists, nako, atat-atat po silang humarap bilang mga prosecutor at gustong-gusto po nilang litisin si VP Sara sa Senado diyan sa nakabinbin na impeachment na nai-refer po yan noong February 5 at itong mapaalis ng Kongreso ang nag-refer at nakabinbin po yan dito sa Senado sa ngayon. Ang issue ba ay magpapatuloy pa ba yung impeachment na ito? Itong particular na impeachment na ito pinag-uusapan po natin. Itong nakabinbin ngayon sa Senado. At kung magpapatuloy pa yan, eh meron bang kapangyarihan itong susunod na bagong Kongreso na litisin itong impeachment na ito? At ito bang bagong Senado ay meron din bang kapangyarihan na dinggin ang kasong ito at husgahan si VP Sara kung siya ba ay guilty or not guilty? Yan yung tatlong mahalagang issue po natin na tatalakayin. Una po, alam naman po natin na sa bawat 3 taon, alinsunod sa ating saligang batas at saka sa umiiral pong mga batas tungkol po sa halalan or eleksyon, 3 taon lamang po yung termino ng mga congressmen. Kanya po nagkaroon ng eleksyon ngayon, 2025, yung mga congressmen na dating nakaupo, sila man po ay tumakbo or hindi na po tumakbo, ay magtatapos yung kanilang termino sa June 30. So mawawala po itong Kamara de Representante na nakaupong mga membro sa kasalukuyan. Lahat po yan ay mawawala. So by June 30, magkakaroon ng bagong Kongreso ng Pilipinas. Pero yung mga membro po na bagong halal, na i-re-elect man yan o kaya first time nilang maging mga congressmen na halal, by June 30, mag-uumpisa yung termino nila. Formal po na ma-organize. Ulitin ko po yan, hindi po dahil mag-uumpisa na po yung kanilang termino by June 30, ay pwede na po silang umakto bilang mga congressmen or gumanap ng kanilang mga tungkulin bilang mga congressmen. Formal po at legal po sila na mag-uumpisa sa kanilang trabahong mga congressmen pag sila po ay na-organize sa ika-4 na Lunes ng Hulyo, 4th Monday of July. Doon lamang po magkakaroon ng organization ang House of Representatives. At magiging formally organized po yung Kamara or yung Kongreso, yung House of Representatives, pag nahalal na po yung kanilang pinuno, yung Speaker of the House of Representatives. Kaya pag nahalal po yan, formally organized na po yung House of Representatives. Tapos yung mga iba pang mga opisyalis po dyan, mahahalal na rin o kaya ma-appoint, like yung Secretary General, at i-appoint po yan, i-confirm ng mga membro po ng Kamara. Siyempre po, ay mag-take oath po doon mismo sa Kongreso yung mga bagong halal na mga congressmen. Lahat po yan, mag-take oath po doon. Pero sabi niya, bakit hindi pa pwedeng mag-take oath sa ngayon itong mga naproklama ng mga congressmen at mga senador o mga local? Pwede po sila mag-take oath sa isang huwes o kaya sa barangay captain o sa isang notary public. Pwede po nilang gawin yon para lang masabing nagkaroon na po sila ng karapatan na masabing sila ay congressman pagdating ng June 30. Pero po yung formal na pagkakatalaga nila bilang totoong membro ng Kongreso o ng Kamara de Representante, kailangan po silang manumpa doon po sa House of Representatives. Kaya nga po, pag ikaw ay halal
na congressman, pero hindi ka pasusumpain doon sa Kongreso. Ayaw sa iyo ng speaker. Katulad po ng ginawa nila kay dating Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC, na siya yung nominee ng PPWD yata, yung party list niya. Hindi siya pinayagang sumumpa bilang congresswoman representing yung party list niya. Kaya hindi siya nakaupo na congresswoman, at masakit po yun kay Commissioner Weng Guanzon, na kaibigan po natin. So ganyan po yung sistema dyan. Kahit na halal ka, na proklama ka, nag-take oath ka sa isang justice ng Supreme Court o ng isang juez, pero kung hindi ka susumpa doon sa Kongreso ng Pilipinas, hindi ka tatanggapin doon na membro ng Kamara. Ay ganyan din sa Senado. So kailangan po susumpa po sila. Lahat ng tatanggapin na membro ng House of Representatives, susumpa po sila sa ika-4 na Lunes ng Hulyo. At sila rin po yung boboto ng mga opisyalis ng Kamara, kasama dyan ng Speaker at mga iba pa pong mga opisyalis. By then, ay pwede na po silang magtrabaho at umpisahan po yung kanilang tungkulin bilang isang congressman. So ipagpalagay na natin, pagdating ng July, 4th Monday of July 2025, nag-organize na po yung Kamara. Ano na ngayon ang mangyayari doon sa impeachment na isinampa noong nakaraang Kongreso? Itong Kongreso ito na patapos na. Pwede bang ipagpatuloy pa ba yun na impeachment case? Ito ang opinion ko po dyan. Ako lamang po yung kauna-unahang magbibigay po ng opinion. Hindi po pwede. Dahil yung impeachment case na yan ay ginawa at isinampa nitong papaalis na Kongreso. Nitong papaalis na Kongreso. Kaya kung titignan po ninyo, itong papaalis na Kongreso, naglabas na rin sila ng pangalan ng mga congressmen na aakto na prosecutor. Hindi po natuloy yan kasi nga po nag-recess ang Kongreso, Senado at ang Kamara. Kaya nga ipinagpipilitan nga nila noon nitong mga Pebrero, Marso, gano'n na mag-convene ang Senado sa special session para magkaroon na ng impeachment court at nang ma-prosecute nila si BP Sara. Hindi po nangyari yon. So anong mangyayaring na ngayon dito sa mga congressmen na mga tinilagang mga prosecutor? Marami sa kanila natalo sa halalan. Hindi na sila nakabalik. Pero itong mga nakabalik na mga congressmen na italaga na rin prosecutor, pwede pa rin ba silang maging prosecutor? Ay hindi po. Kahit na po sila ay re-elected at sila ay naitalagang prosecutor nitong kongresong papaalis, hindi po sila automatiko na magiging prosecutor kung itutuloy nila yung paglilitis ng impeachment kay BP Sara. Kailangan pa rin po nila na sila ay pangalanan, italaga ng bagong kongreso na maging prosecutor. No? Hindi natin alam kung sila itatalaga or hindi. Pero may mga, tulad ng sinabi ko, bagong halal na mga congressmen, lalong-lalo na yung mga galing sa party list, katulad po ni Laila de Lima at ni Sel Jokno ng Akbayan at saka yung party list ni de Lima, ML party list, ay nag-ingay na sila kagad na willing silang maging prosecutor dito sa impeachment case na isinampa ng papaalis na kongreso laban kay BP Sara. So ang tanong ba, itong impeachment case na isinampa nitong papaalis na kongreso ay pwede pa rin bang litisin nitong bagong Kamara de Representante? Hindi po pwede. Hindi po pwede po yun, mga minamahal na kababayan. Pinag-aralan ko po yan ng matagal habang po tayo ay nangangampanya at sinuri ko ang lahat ng mga desisyon ng Korte Suprema natin. No?
patungkol po dyan sa tinasabi nating continuing status of Congress of the Philippines, more particularly that of the Senate of the Philippines. Mamaya ko i-discuss po yung tungkol sa Senado. Dito lang muna tayo sa Kamara de Representante. Uulitin ko, itong nakabinbin na impeachment case laban kay BP Sara, ang gumawa po niyan, ang nagsampa po niyan, ay ang papaalis ng Kongreso ng Pilipinas. So, itong impeachment case na ito, tulad ng lahat ng mga nakabinbin na panukalang batas dyan sa Kamara de Representante na hindi naaktuhan nitong papaalis ng Kongreso, hindi po pwedeng ipagpatuloy po yan ng bagong Kongreso na uupo sa June 30 at magsisimula po silang manilbihan bilang mga congressmen pagdating po ng ika-4 na Lunes ng Hulyo 2025. So ano ngayon ang gagawin nila? Hindi ba magkakaroon ng session muli itong papalis ng Kongreso? June 3, yan, June 3, kakaroon ng session ang Kongreso, Kamara at ang Senado. Sabi sa Senado ni Senate President Escudero, i-convene daw po niya yung Senado bilang Senate Impeachment Court. Yan. Tapos, ipapa-approve na raw po niya yung mga Senate rules para maging impeachment rules. Magagawa silang bagong rules on impeachment na susundan po ng Senado bilang impeachment court. Kaya ba nilang gawin yun? Pwede nilang gawin yun sa Senado. Actually nga, para naman po hindi masayang yung mga toga o kaya yung kanilang mga pinatahing mga damit na para maging etsura po nila ay para silang mga mahistrado, isusuot po nila yon. Sayang din po yun. Pera po ng taong bayan rin po yung ginamit po dyan para magpatahi po yung mga trahe di, anong tawag natin dyan? Hindi naman trahe di po, gown. Mga gown nila na kanilang isusuot sa kanilang pagiging impeachment court. So, i-convene daw nila yung impeachment court sa June 3. Okay yun. Pwede nilang gawin yun. I-approve nila yung bagong rules of impeachment. So, mag-a-appear din. Patatawag din po siguro nila yung mga prosecutor, mga congressmen na itinalaga nitong papalis na Kongreso para na magkaroon din naman ng semblance na sila ay kahit na po natalo yung mga iba dyan sa halalan sa pagka-congressmen, masabi lang na sila ay totoo nga namang sila ay prosecutor na talaga. Lahat po yan ngayon ay gustong-gusto po nilang magkaroon ng media mileage. So abangan po natin yan. Magiging isang napakagandang telenovela ng panandalian lamang. Kasi June 3, palagay ko hanggang pinakamahaba na yan, June 15. Papaalis na rin po yung mga yan. Mag-a-adjourn sine day ang tawag nila dyan. Wala na. Mag-e-end na talaga term of office. So, mga 10 araw po siguro yung kanilang magiging session po dyan. So, 10 session days. So, ibig pong sabihin po niyan, kung meron man pong magagawa ang Senado bilang impeachment court po, ay maipadala after approving the rules of impeachment, then they can send the summons. Mapadalhan ng summons si Vice President Sara Duterte and maybe ask her to submit her answer to the impeachment complaint within a period of 10 days. Most likely 10 araw yung ibibigay sa kanya para sagutin itong impeachment complaint na ito. So, wala na. Ibig sabihin po niyan, hindi pa nakakasagot si BP Inday Sara, mag-a-adjourn na yung Kongreso. So, adjourn yung Senado, adjourn yung Kamara. So, ayan, pag nag-adjourn CNJ, baliwala na yung Senate of the Philippines dahil lalabing 2 senador ang maiiwan. Yung mga bagong halal na mga senador, kahit na re-elected sila, kailangan uli nilang manumpa na bagong mga senador ng Pilipinas. At ganun din ang Kamara. Lahat ng membro po ng Kamara ay lahat
mawawala na sa pwesto by June 30. At pagdating lamang po ng ika-4 na Lunes ng Hulyo, saka po sila legally makakabalik at makapag-umpisa silang mag-perform. Ayan. So, yan po yung sitwasyon natin. So, nagkaroon ng creation of the impeachment court nung June 3. Na-approve yung impeachment rules of procedure. Napadalhan ng summon si BP Sara. Hindi pa nakasagot si BP Sara. Nag-adjourn na yung Kongreso at ang Senado. At yung mga prosecutor naman na naitalaga nitong papaalis na Kongreso, marami sa kanila ay hindi na po sila mga kongresista. At kahit na po yung mga naitalaga na mga prosecutor at na-re-elect, kailangan pa rin po nila na mabigyan ng kapangyarihan para maging prosecutor muli. So, fast forward po natin. Pagdating po ng July, 4th Monday of July, na-organize na po yung Kamara. May speaker na, meron ng mga officialis, secretary general, majority leader. Yan yung mga importanteng mga posisyon na kailangan ma-approve kagad para makapagtrabaho. Tapos, syempre, ayan na, chairman ng Committee on Justice. Importante po yon dahil most likely siya ang magiging head ng prosecution panel ng House. So itatalaga nila yan, gagawin po nila yan. Ang question ba, itong bagong membro ng Kongreso, itong Kamara de Representante, na magtatalaga ng mga prosecutor to be headed more particularly by the chairman or chairperson of the Committee on Justice, pwede ba nilang i-prosecute yung impeachment case na isinampa ng dating Kongreso? Hindi pwede, mga minamahal na kababayan. Kasi yung impeachment case na kanilang isinampa, ginawa po yan ng papaalis ng Kongreso, yung dating Kongreso. And all pending matters in the House of Representatives, bills, resolution, or any other matter for that purpose, including the impeachment case that was filed, transmitted, and referred to the Senate of the Philippines, is a pending matter that is also considered automatically terminated when Congress goes in recess sine die on June 30. Kaya itong bagong Kongreso, hindi siya pwedeng mag-prosecute ng isang bagay na non-existent na. Wala na yun eh. Ano pag i-prosecute mo kung yung dating isinampa ay wala na? Dahil yung final na impeachment case, ang nagsampa po niyan ay yung dating Kongreso. So you cannot prosecute something that is already non-existent pursuant to the rules that the House of Representatives is not a continuing body, it's not a continuing institution, and all pending matters in the old Congress are automatically terminated. Kaya nga po, yung mga nakabinbin na mga panukalang batas po dyan, kailangan mong i-refile muli. Lahat ng mga resolutions, kailangan mong i-refile muli. The same case, the impeachment case that was filed by the old Congress and referred to the Senate was a product of the old Congress. Then you have to refile it. Kung gusto mong magkaroon ng impeachment muli si BP Sara, i-refile mo uli yan. But the Constitution says you cannot file another impeachment case against the same official within a period of 1 year. Within a period of 1 year from the time that the impeachment case has been officially acted upon. Hindi pwede. So maliwanag po yan. Yan ang aking opinion, legal opinion. At ipaglalaban ko po yung legal opinion na yan. As a taxpayer myself, bilang isang mamamayan na nagbabayad ng buwis, sa bawat bili ko po ng gasolina, sa bawat bili ko po ng kape na iinumin ko, o sa bawat bili ko po ng bottled water na iinumin ko, o sa bawat
pagsubo ko ng bigas na napakamahal, nagbabayad po ako ng buwis. So I can defend this and file the necessary action if and when this new Congress will keep on insisting to prosecute an impeachment case that was filed by the outgoing Congress of the Philippines, or fast forward, the old Congress of the Philippines.